Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon. Sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos Rightly Divided every Sunday. Naway nasa mabuti ko po kayong kalagayan na nararating itong ating pong pagtalakay ngayong linggo. Saan man po kayo naroroong dako ng mundo ay ang aking pong dalangin nagpapatuloy pong matibay ang iyong spiritual life, patuloy na lumalago at masigasig sa pag-aaral ng salita ng Diyos, paglilingkod sa Diyos, sa Espiritu, araw-araw ng ating buhay. Ngayong linggo mga kapatid, pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang The Fullness of the Gentiles, What It Is. Yan po yung ating pag-uusapan. Ito ay may kaugnayan po mga kapatid sa ating pagtalakay tungkol sa timing ng gathering ng lahat ng mga believers. May kaugnayan din po ito sa pagtalakay natin tungkol sa coming of our Lord Jesus Christ. Medyo matagal na panahon na nabingdin po tayo, subalit tutuloy po natin itong pagtalakay na kagaya nito. Ating pong text ay matatagpuan sa Romans 11:25. By the way, hindi po natin matatapos natin ito, kaya inisip ko po na part 1 lang po muna. Umpisa natin upang mahimay po natin at matalakay ng gusto ang mga verses, ang context ng verse na ito sa Romans 11. Ganito po ang sinasabi ng verse 25, For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles become in. Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na kami po ay magtutunghay sa iyong mga salita, ay maging kapakipakinabang sa amin ang mga katotohanang nakalahad sa iyong kasulatan. At naway malalahati ka, magnify po ang iyong salita, maging aming Panginoon Kristo at mapatibay naman ang aming panloob na pagkatao. Sa inyo po ang lahat ng kalulatian sa pangalan po ng Panginoon Kristo ang tagapagligtas. Amen. Noong nakaraang linggo, kung maalala po ninyo mga kapatid, ay nagkaroon po tayo ng theme na pinamagatang God's faithfulness God's faithful saying, according to Paul, our apostle. So natalakay po natin ang ilang mga faithful sayings na tinuran ni Paul sa mismong kanyang mga kasulatan. At yung mga faithful sayings na yon ay totoo sapagkat totoo at matapat sapagkat ito ay galing sa totoo at matapat na Diyos na ating pinaglilingkuran. So pangunahin nga po doon yung Christ came into this world or into the world to save sinners, of whom I am chief. Sabi nga ni Paul, ano po? So yung coming na yun, i-highlight natin saglit, ay tungkol sa kanyang unang pagparito, we will say. Just use the expression first coming, although wala po yan sa scripture, sapagkat nandyan po yung mga katagang Christ came. So nandyan po yung coming. So sa prophecy, ang what is highlighted sa prophecy sa coming of Christ in the flesh ay patungkol sa Israel. Sila po yung main issue. O yun po yung sinasabi ng prophecy. But of course, there is a revelation na ibinigay kay Paul at tinawag nga niyang revelation of the mystery which was kept secret since the world began sa Romans 16:25. At that coming of Christ in the flesh to be the King of Israel and establish His kingdom upon the earth ay at hindi lang yun, mamatay din yung kanilang tagapagligtas, yung kanilang Savior or Redeemer as promised in the Old Testament scriptures. Meron din palang malaking kaugnayan sa mga Gentiles na kagaya natin. Kaya lang sa magkaibang panahon. So, in time past in prophecy, ito ay may malaking kaugnayan sa Israel at maging sa world to come, sa bansang Israel pa rin, mga kapatid, no? But now, sa ating kasalukuyang dispensation of the grace of God, may revelation na ibinigay kay Paul at tayo ang kinaukulang mga Gentiles, mga kapatid. That coming of Christ in the flesh, his sacrificial works at Calvary, ayon sa pahayag na ibinigay kay Paul, ay naging batayan ng kaligtasan ng mga Gentiles, mga kapatid. Na tayong mga Gentiles ang higit na nakikinabang sa kasalukuyang dispensasyon, mga kapatid. Ano po? Sapagkat ang Israel nga ay, kung ating matatandaan sa ating mga pagtalakay, ay fallen as a nation. Anyway, matatalakay po natin yan dito sa ating pong pag-uusapan ngayon na theme, mga kapatid. Now,
Um, paki-review na lang po ulit yung ating natalakay tungkol sa God's faithful sayings according to Paul. So may issue po yun ng godliness, napakahalaga yung pamumuhay ng makadiyos na pamumuhay. Di sapat na meron po tayong doctrine. Kailangan po, alam po natin yung hindi lamang alam natin yung mga katotohanan ng aral ng biyaya, kundi nakikita, may demonstration sa ating buhay. Grace is in action, ika nga. May issue rin po mga kapatid ng reigning with Christ. No? It is a faithful saying that if we be dead with Him, we shall also live with Him. At may kaugnayan sa if we suffer with Him, we shall also reign with Him. I believe na ito ay patungkol sa body of Christ, not sa Israel, mga kapatid. Sapagkat alam po natin na tayo po ay members or mga kabahagi na translated na tayo into the kingdom of His dear Son, Colossians 1:13, in the heavenly places, sa tinatawag na heavenly kingdom, 2 Timothy chapter 4, verse 18. So, maliban dyan, ay may malaking kaugnayan din po ito sa pagme-maintain o pagpapanatili natin ng mabubuting gawa sa ating pamumuhay bilang mga ligtas, mga kapatid, no? We are taught by our apostles, God revealed it to him na i-maintain po natin, be careful to maintain good works for necessary uses, no? Sapagkat profitable unto all men yan. Yung good works na yan, mga kapatid. We should be reminded na we are not saved by our works or not by our good works or not according to our works, but we are saved, created in Christ Jesus unto good works. So yung mga good works na yan ay inilaan na ng Diyos, inihanda na ng Diyos, ano po? Nakalahad na yan sa mga kasulatan. Dapat lang nating alamin at pag-aralan upang sa ganun ay makapamuhay tayo by faith. Ayon dito. Now, let's move on sa ating pong topic. Let's continue. Balik na po tayo dito. May mga pananaw patungkol po sa Romans 11:25, particularly sa mga katagang the fullness of the Gentiles. May mga interpretation na ito'y tumutukoy sa complete number of Gentiles who will be saved in this present dispensation. So kapag dumating na daw po yung kakumpletohan o yung kaganapan o yung sapat na numero bilang ng mga hentil na maliligtas ngayong dispensation, ay darating na po yung tinatawag, yung the so-called rapture. So many believe na ito'y tumutukoy sa total or complete number of Gentiles na maliligtas. Yan po, may ganyang interpretation mga kapatid, yung fullness of the Gentiles. Now, let's continue. Anyway, masasagot po natin yung pong pananaw na yan kung yan ay may batayan sa konteksto habang tayo nagpapatuloy mga kapatid. Now, balitang-balita, lalo na sa ating kasalukuyang panahon ngayon, nakaraang araw at maging sa kasalukuyan, maaaring meron pa rin nangyayaring giyera o conflict dyan po sa Middle East. At marami na naman po ang prophecy preachers and teachers na nagsasabing ito na yung tanda. Ito na yung nalalapit na pagparito ng Panginoon. Ito'y nangangahulugan na malapit na ang Panginoong Kristo sapagkat may nangyayari na nga po mga giyera at madalas gamitin ang Matthew 24, may mga nations that shall rise against nations or wars and rumors of wars. Anyway, magkakaroon po tayo ng pagtalakay sa Matthew 24 tungkol sa mga bagay na yan. Mga kapatid, kung ito po ba ay talagang katuparan na nga ng prophecy o sa kasalukuyan, itong current events. Now, I believe mga kapatid, no, you may disagree with this, that in studying prophecy or studying the scriptures, all scripture po tayo, rightly dividing, ay hindi po natin kinakailangang tumingin sa current events. I believe na if you want to know the truth and understand prophecy, scriptural prophecy, or what we call Bible prophecies, study the Word of God itself. Study all scripture. Study the interpretation of the prophecies in the Word of God. Dahil meron na pong interpretation yan. Bago pa dumating itong mga pangyayaring ito ay nakalatag na sa mga kasulatan ng prophecy. I personally believe mga kapatid, bagamat may mga conflict ngayon na nangyayari sa mga bansa, hindi pa po yan ang katuparan
ng prophecies ng Word of God na kung saan ay may kaugnayan sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon Kristo. Well, kung meron pa po tayong mga sapat na panahon sa mga susunod, ay tatalakayin din po natin yan. Okay. So, nais ko lang pong ipahiwatig o ipabatid muli, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, na ang motibo po natin sa pagbabahagi o pagpe-present ng alinmang doktrina o aral sa mga kasulatan ay hindi para makakuha o maka-attract ng mga attention or followers. That's not a good motive, mga kapatid. Ano po? Or makakuha ng mga maraming likes or viewers sa Facebook or kaya naman ay sa YouTube. That's not our intention. At kung yan po kasi yung magiging intention natin, maaari may possibility na magresulta yan sa pagkakabahagi, factions or divisions ng body of Christ o ng mga believers. At I believe na kung ito'y magre-resulta sa kanya-kanyang pagsunod sa kanya-kanyang gustong teachers or leaders, I believe na yan ay resulta o nangangahulugan, manifestation po yan ng carnality. Gaya ng mga nasa Korinto, I of Paul, I of Cephas, I of Apollos. Ano po? So, it's not a good sign sa mga mananampalataya kapag meron po tayong paboritong mga teacher o gusto lang pakinggan at yung iba ay ayaw natin pakinggan. So, hindi po yan ang tamang attitude ng isang Bible student. No? Tayo pong lahat ay still student of the Word at we need to continuously study the Word of God with meekness and humbleness, mga kapatid. Kahit na may mga opposing views po tayo, we need to sit or study together with humility. At meron naman po tayong kinikilalang authority kaya hindi problema yan kung tama po yung ating attitude at meron po tayong sound mind at sound doctrine, mga kapatid. Okay? So, ang motive po natin is, of course, just to speak the truth in love and to say or to express or explain what we have discovered from the scriptures, no? Batay po sa aming ginagawang pag-aaral din po dito, mga kapatid. So, when we begin to attack others, no, sa ating pong mga interpretation, sana hindi po yun yung iisipin ninyo na kapag ino-oppose po ng aking presentation yung paniniwala ng iba is intentionally attacking others. Hindi po yun, mga kapatid. Dahil kung tayo po ay may ganong intention to attack others, maaaring ma-impress sa pag-iisip, no, ng mga nakikinig, sumusubaybay, na pag hinaatake natin yung isang aral o paniniwala at sinasabi natin mali, tayo lang ang tama, no? Tayo lang, wala nang iba. Well, talagang lilikha po yan ng pagkakabahabahagi, pagkakawatak-watak. Okay? At hindi mawawala, mga kapatid, yung pagbabatikusan kapag ganyan na nangyari, no? Hindi po natin ini-encourage ang pag-aaral at pagsasaliksik upang sa ganun ay maging tagasunod tayo ni naman, mga kapatid. So, hindi po yun yung ating intention. Ulitin ko po, mga kapatid. So, sa pag-aaral po na ito, sa study na ito na aking present ngayon, mga kapatid, ay ang motive po natin is i-encourage ang mga believers o mga estudyante ng salita ng Diyos, ng salita ng katotohanan, upang mag-aral pa at magsaliksik pa at malaya po tayong mag-comment basta sa maayos na paraan po, mga kapatid. Ano po? Ang nais natin ay matuto at ma-edify ang bawat isa in the light of all scripture rightly divided na kung saan ay given by inspiration of God. Yan, ayon sa 2 Timothy 3:16 at 2 Timothy 2:15. Now, tumukay po tayo saglit sa context ng ating pag-uusapan ngayon dahil we believe na para mas maintindihan natin ang isang text o ang isang verse, no, we have to look at the context and of course hindi po pwedeng hindi po rin tayo kukonsulta sa ibang mga bahagi ng kasulatan na a verse cannot stand alone by itself. Hindi po pwedeng titindig, may interpret o mabubuo yung doktrina ng isang verse, sa kanyang sariling teksto lang at maging sa kanyang sariling konteksto. We have to be reminded na ang all scripture ay galing sa isang author at may mga pagkakaugnay-ugnayan, although may mga
distinctions, hindi rin po maiwasan mapansin na sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos na may makikitang mga similarities. At it is not wrong to use a reference hanggat yun ay pareho lang ang pinag-uusapan or topic. No? It is obviously noticed. Mapapansin po yan talaga ng mga masinsinang nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kung out of context na ba, o mali na po yung pagkakagamit ng isang verse or pagkakagamit ng isang salita or expression batay po sa isang text at o context ng at mga references nito, mga kapatid. So, yun po nawa ay i-consider po natin. So, all scripture po tayo upang isang doctrine ay makatindig. Hindi po tayo bubuo ng doktrina sa isang verse lang, mga kapatid. That should not be done. Dahil hindi po yung dinisign ng Diyos, mga kapatid, to be like that. Okay. So, let's look at Romans 11:11. Then mamaya, babalikin po tayo sa ilang mga naunang verses pa. Look at this. Sabi niya sa verse 11, I say then, sabi ni Paul, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. So dito, sa verse na ito ay yung they ay tumutukoy po sa Israel. Notice na dyan ay binabanggit na po na may nangyaring pagkahulog or fall sa Israel. Through their fall, sabi po dyan sa verse na yan, salvation is come unto the Gentiles, and then notice yung expression na for to provoke them to jealousy. So ang kaligtasan ay tumungo sa mga hentil, no? Ito po ay sulat ni Paul during the Acts period, itong Book of Romans. Meron na pong malawakang ministeryo si Paul sa mga Gentiles since he was saved, no? Mula nung siya maligtas at simulan ng kanyang ministry, at isinugo siya ng Panginoon Kristo sa Acts 9:15. Actually, ang first mention na grupo ng mga tao doon, no? Kung i-apply po natin yung tinatawag na first mention principle ay Gentiles, Acts 9:15. Wala na po ang tinatawag na Jew first, the so-called Jew first policy sa ministry ni Paul. Ang Jew first policy, the so-called Jew first policy ay umiiral lang yan before Paul's conversion. It was operational until Paul. So I don't believe na merong Jew first policy from Paul's conversion hanggang sa katapusan ng Book of Acts. What I believe is nagsimula na po ang ministry ni Paul sa mga Gentiles at bumagsak na po ang Israel as a nation. They are no longer the issue. May ibang issue po ang Romans 1:16 kasi madalas po na yun po yung ginagamit to the Jew first and also to the Greek. Siguro kapag may pagkakataon muli, tatalakayin ko po yung talatang yun. So, patalastas lang po saglit yun, mga kapatid. Ano po? So, dito sa verse ulitin ko, yung salvation of the Gentiles no, is come. Ito po isang pangyayari na throughout the book of Acts. Uulitin ko, simula ng conversion ni Paul ay largely Gentiles or Gentiles na ang kanyang pinag-uukulan ng panahon dahil yun po yung kanyang commission, mga kapatid. Ano po? Ayan. Kung meron man siyang ministry sa mga Hudyo, hindi po national. Notice na yung kanyang pagpunta sa synagogue of the Jews ay sa mga Gentile territories na. Sa commission po ng 12 Apostles, it must be it must begin at Jerusalem, Kapitolyo mismo. So, ibang-iba sa ministry ni Paul. At anyway, Paul is going to the Jews in localities. Hindi po kagaya ng sa commission ng 12 Apostles na talagang magsisimula sa Jerusalem, Kapitolyo. Then, pagkatapos noon ay Judea, uttermost part of the world. So, again, as I've said, I don't believe in the Jew first policy since the beginning of Paul's ministry, kundi yung Jew first policy nag-terminate o nag-end pansamantala before Paul got saved, bago po siya naligtas. So, dito sa verse na ito, as I've said, ano ang nag-provoke, okay, to Israel, ano ang nag-provoke sa kanila to jealousy para maging manibugho sa mga hentil, no? Kasi salvation is come unto the Gentiles. So, the answer is nandito mismo. Sabi ng verse 11 is salvation is come unto the Gentiles. Okay, isa yan sa mga pangunahing nag-provoke ng pagkapanibugho, jealousy ng Israel
Balikan po natin ang ilang pong mga bahagi po dito. Notice din sa chapter 10 verse 19, nandyan muli yung mga katagang provoke you to jealousy. Anyway, dito sa chapter 10 naman ay may binabanggit si Paul dito na parte ng nation of Israel, yung big nation na kung saan ay binuo ng Diyos, yung membro ng little flock, yung mga tinatawag na little flock ayon sa Luke 11:32 at Matthew 21:43, a small nation out of the nation Israel for to provoke them to jealousy. Pinagsiselos ng Diyos itong apostate Israel, itong unbelieving nation represented by its leaders, no? Religious leaders. Pinagseselos niya sila sa kanyang binuong maliit na bansa dito sa Romans 10. Sa Romans 11 naman is yung salvation of the Gentiles na nangyari sa ministry ni Paul, yun naman yung ginagamit ng Diyos to provoke Israel to jealousy. Ayan, mga kapatid. Okay, so kung babalikan natin in the past, ano po ang time pass sa bansang Israel, very clear, kahit from the Old Testament times, Old Testament period na tinatawag, no? May mga signs and wonders na ginagawa ang Diyos sa bansang Israel. So, para sa kanila yung covenant, may covenant ang Diyos batay sa Exodus 34:10, nagagawa siya ng wonders na hindi niya ginagawa o ginawa sa alinmang bansa at that time. But during Paul's ministry, ano mga kapatid, makikita natin, no, marami yan sa Acts 19 at maging sa ilang sulat niya na si Paul ay gumagawa ng mga kababalaghan, no, to and among the Gentiles. So isa 'yon sa mga mga dahilan, no, isa sa mga dahilan kung bakit ang Israel ay napoprovoke to jealousies dahil halip na sa kanila namamayagpag yung signs and wonders, no, gaya ng in the past, ay nangyayari na sa mga Gentiles, mga kapatid. Maliban dyan ay ang Word of God, no, kung babalikan natin, talagang sa Israel lang, no, sa kanila may kaugnayan, may malaking ugnayan at kaugnayan ng Diyos, no. Sa kanila ipinahayag ang mga salita ng Diyos. Unto them were given the oracles of God, no, covenants and so forth. So malaking bahagi ng kasulatan ay sa pamamagitan ng Israel, mga kapatid, no, na ipaalam, no. Nandiyan yung mga covenants kay Abraham, kay Moses, and so forth. Sila yung kinaukulan ng Word of God sa kanila na ihayag. But when Paul got saved, nung maligtas na po si Paul, mga kapatid, yung revelation na binigay kay Paul ay para sa mga Gentiles na. Ayan, bagamat 13 lamang yung sulat niya, ang issue ay Gentiles na sa mga sulat na yun, mga kapatid. So, masasabi natin ang isa sa mga gift ng Diyos sa mga Gentiles na kagaya natin sa kasalukuyang panahon ay Word of God na sa nakaraan ay wala tayo. Israel lang ang mayroon, mga kapatid. Okay. So, may wisdom of God na nai-reveal, may pahayag kay Paul at displayed among the Gentiles. No? Doon nga sa Ephesians 3:10, ang intention ng Diyos, no, sa wisdom of God, no, sabi niya, to the intent that now unto the principalities and powers in the heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. At dito sa context na ito, ang church ay binubuo ng, gaya ng sinabi ko, largely Gentiles. Si Paul nagsasalita sa mga Gentiles at Ephesus, di ba, sa Ephesians 3:1 and 2. I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. So, emphasis ay sa mga Gentiles dahil sila yung mas nakararaming member ng church. At sa pamagitan ng church ay sabi niya, intention ng Diyos na sa mga principalities and powers in the heavenly places, yung mga angelic beings ay maipalam, no, by the church. Ang church na ang gagamitin ng Diyos ngayon. Okay? Na karamihang bumubuo ay Gentiles doon sa tinatawag na manifold wisdom of God. In the past, ang Israel ang wise, silang may wisdom, silang may word of God. Pero when God turned to the Gentiles, sa atin po, tayo po ang beneficiaries, nagbe-benefit ngayon ng wisdom of God na nireveal niya kay Paul para sa atin ngayon. Excuse me po. Then,
Um, Maliban diyan ay ang, ang mga instrumento ng Diyos ngayon upang iparating ang kanyang blessings, ang kanyang spiritual blessings, ang kanyang mayamang biyaya ay hindi na Israel. So sa prophecy, gagamitin ng Diyos to bless the Gentiles or uh, to uh, to show the riches of God, no? Yung abundant riches niya, yung blessings niya, yung fullness of His blessings ay ang Israel. Sa pag-angat ng Israel, ang mga Gentiles ay pagpapalain. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Sa kabila ng pagbagsak ng Israel, ay ang Diyos ngayon, pinagpapala niya mga hentil. Of course, spiritual blessings. Iba po yan sa blessings ng no covenant or in time past, sa prophecy. Ang blessings ngayon ng Diyos sa spiritual blessings at ginagamit niya ang isang spiritual group of people, tinatawag na church, the body of Christ. Ulitin ko, nakararami ang mga hentil. Yan. It's our time as Gentiles now. We could say that na ang grace ng Diyos, ang riches of God's grace, mga kapatid, ay natitikman o kaya naman ay um, nararating ang mga iba't ibang bansa sa buong mundo, mga Gentile nations, no? That is apart from Israel. Yan. Okay. So balik po tayo dito sa context bago to po tayo maubusan ng time. Tatalakay lamang po tayo ng ilang mga mahalagang bagay. Notice mga kapatid, ano po, na dito sa verse na ito ay may binabanggit si Paul na mystery. Okay? Singular, that ye should not be ignorant, that ye should be ignorant of this mystery. For I would not pretend that ye should be ignorant of this mystery. Singular po yan, mga kapatid. Lest you should be wise in your own conceits. Kung ignorante po tayo sa mystery na ito o secret na ito na ipinahayag ng Diyos kay Paul, ay sabi niya magiging wise. Ang magiging epekto niyan is wise in your own conceits. Magiging mga wise tayo sa ating sariling haka-haka. Maaaring mga opinion na lang natin yung mamamayagpag o mangingibabaw at hindi na yung katotohanan. No? Ganyan po ang pwedeng mangyari kanino man, mga kapatid. No po? That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Hindi ko po tatalakayin ni isa-isa yung mga expressions muna sa ngayon, maybe next time. I would like to focus on the word fullness. So dito sa verse na ito, nandiyan yung tinatawag na fullness of the Gentiles. So ano pong ibig sabihin ng salitang fullness? By the way, bago po yung verse 25 na kung saan ginamit ang fullness, ay ginamit din po yan sa verse 12, the same chapter. Balikan po natin ng 11, 12. Now, if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? Notice, nandyan din po yung salitang fullness. Pero kaninong fullness? Kasi papansinin nyo, how much more their fullness? Yung their dito, possessive, ay tumutukoy sa Israel. Israel's fullness. So yung sa verse 25 ay fullness of the Gentiles or the Gentiles' fullness. So, ano ibig sabihin ng how much more their fullness? Yung fullness ng Israel. Kailan po ba darating yung fullness ng Israel? By the way, ang salitang fullness simply means the quality or state of being full. Yung kalagayan na sila ay puno, okay? Full or filled, or yung kalagayang kompleto na, completeness. So, kapag dumating na po yung katuparan or fulfillment ng pangako ng Diyos sa Israel, dumating na po yung kanilang kaganapan o yung kanilang fullness. Yung kanilang yung mga promises ng Diyos batay sa covenant niya with Abraham, covenant niya with David na nandiyan yung establishment of the kingdom, paghahari ang Panginoong Kristo, and then yung mga provisions and blessings of the new covenant na kung saan mangyayaring lahat sa tinatawag nating millennial kingdom, no? Kapag pumarito ng Panginoon at umupo na sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Diyan na po yung tinatawag na fullness. Pagdating ng fullness, yung fullness ng mga Israelita.
sa pamagitan ng kanilang fullness, makikinabang ang mga Gentiles. Okay? So, yan po yung sinasabi ng verse 12 na fullness. So, in the same way, no, I believe na yung fullness dyan, na yung fullness ng Israel, yung kakompletohan, kaganapan ng Israel, yung estado nila ng puno na sa mga pagpapala dahil sinasakatuparan na ng Diyos yung kanyang mga pangako batay sa mga covenants niya in the future, in the world to come. Yung verse 25 naman, ang fullness dyan ay gayon din, yung kung saan makukumpleto na po yung purpose ng Diyos sa body of Christ. Makukumpleto na po, darating na po sa kapunuan yung mga hentil batay sa purpose of God sa kasalukuyang dispensation of the grace of God, na ang kasangkapan, mga kapatid, no, ang beneficiaries, na main beneficiaries, ano po, ay ang body of Christ. Of course, in a sense, nakikinabang din ang mga Gentiles ngayon, no? Dahil nakikita natin na sa dispensation of the grace of God, hindi nagpapakita ang Diyos ng galit sa mundo. No? Samantalang nandito ang church, the body of Christ, ay God is reconciling the world unto Himself. Yan po yung nakalagay sa 2 Corinthians 5, no? Verse 18 to 21, we could say, or even more than that. So, God is not imputing the sin of the world unto them, unto themselves. No? Hindi po naniningil ang Diyos ng kasalanan ng mundo kahit napakasama ng mundo ngayon. Ang Israel as a nation na chosen people of God in the past, ano po? Sila po ay sangkot sa mga giyera ngayon, sangkot sa pakikipag-away. Pero ang Diyos, hindi po siya nagdeklara ng pakikipag-away. Kaya I don't believe na ito'y katuparan na ng prophecy, yung mga nangyayaring conflict dyan. Walang kinalaman po ang Diyos dyan na mga tao lang may kagagawan niyan. At magkakaroon ng pagtatapos ng lahat ng conflict na ito at the coming of Lord Jesus Christ. Anyway, konting patalastas lang po, mga kapatid. So yun po yung punto ng salitang fullness. So when God's or when Israel's fullness come to fruition, or to we'll say to be fulfilled or to be accomplished sa pagparito ng Panginoong Kristo, makukumpleto yung kanyang purpose sa Israel, kung paano makukumpleto of the coming of Christ. Ganun din makukumpleto yung purpose ng Diyos sa mga Gentiles ngayong dispensation of the grace of God through the church, the body of Christ. Ayan, mga kapatid, yung punto ng salitang fullness dyan sa verse 11:25, yes, chapter 11:25. Dadagdag na rin natin na yung fullness ng Israel in the future ay highlighted din po sa verse 26. Dito po mismo sa Romans 11. And so all Israel shall be saved. So all Israel at that time in the world to come shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer. Yan ay ang Panginoong Kristo, coming of Christ yan. And shall turn away ungodliness from Jacob. So yan yung fullness of Israel, mga kapatid. Okay? So, tuloy po natin. Mapapansin din po natin, mga kapatid, no, at the meantime ay ang Israel ay nasa tinatawag na blindness in part, no, sa verse 25. Okay. Balikan din po natin sa verse 11, kung tututunghayan po natin ang verse 11, verse 12, verse 15, and then verse 22, no, at yung mga ilang mga verses, makikita natin dyan na ang Israel ay, as I said a while ago, nahulog na through their fall. Israel as a nation had fallen. Okay? As a nation, take note, no? National po ang issue. Okay? So verse 11 at saka verse 12, no? Kung papansinin po ninyo yan, halimbawa, balikan po natin uli yung verse 11 at saka verse 12, no? Sabi po uli dito, ulitin ko po basahin, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, notice, nandyan, yung mga katagang through their fall. So may nangyari talagang pagkahulog. Salvation is come to the Gentiles. At talagang nangyari na nga yan sa ministry ni Paul, no? Dahil nahulog sila, ang salvation ay dumating sa mga hentil. Then sa verse 12, now if the fall of them be, so notice, nandiyan yung fall of them,
fall of Israel as a nation. And then, hindi lang yan binanggit yung fall, meron ding binanggit sa verse 12 na the diminishing of them, the riches of the Gentiles, how much more their fullness, verse 12. So, when they fell as a nation, they began to be, to diminish. Nag-diminish yung number nila. Nag-diminish yung bilang ng mga Israel, yung sa halip na mako-convert sila at they will be converted as a nation, the whole nation, at magamit ng Diyos to reach out the Gentiles batay sa prophecy. Dahil nagsimula na po ang dispensation of the grace of God at nahulog na sila as a nation sa Acts 7 pa, no? Ay nag-diminish na rin po sila. Yung nag-diminish na ang mga Jews, no? Diminishing of them. Yung members ng little flock, no? During the Acts period, ano po, hanggang Acts 28, hindi na po nadagdagan. At unti-unti nang nag-diminish, may diminishing na nangyari, no? At that time, diminishing. But of course, hanggang sa nakarating sa Acts 28, wala nang issue tungkol sa mga Jews. No? May special ministry lang po si Paul sa mga Jews from his conversion to Acts 28. No? I will just use the word particular or special na ministry si Paul sa kanila. But that has not to do of restoring them to a higher position, no? Dahil may bago nang sinimulang ginagawa ang Diyos sa mga Gentiles at that time, no? Ayan. So, maliban diyan na sila po ay nahulog, nag-diminish, ano po? Mapapansin din po natin sa mga talatang kagaya ng verse 15 na sila po ay cast away. Halimbawa, ano po? Casting away. For if the casting away of them be the reconciling the world, what shall be the receiving of them but life from the dead? So they were cast away as a nation or set aside as a nation. Ibig sabihin na ng cast away is sila ay set aside or thrown away as a nation. Okay? At rejected as a nation. Ibig sabihin, wala na yung national privilege nila. Hindi na sila chosen people, chosen nation. Nakagaya ng dati in the past. Yun pong ibig sabihin ng cast away. But you might argue, mga kapatid, bakit sinasabi ng verse 1 hanggang verse 5 na parang sinasabi baga ni Paul na hindi sila cast away? Halimbawa, I say then, verse 1, hath God cast away his people? God forbid. So tinututulan naman ni Paul. Then sa verse 2, but God hath not cast away his people which he foreknew. So notice, may pagkakaiba yan. So, yes, totoo yung sinasabi ni Paul na hindi cast away his people kasi God forbid nga. Ang ibig sabihin, I believe mga kapatid, is completely cast away na wala nang chance na sila ibabalikan ng Diyos. Well, hindi po yung ganyan na sinasabi ng prophecy. Cast away na para bagang eliminated na silang lahat at wala nang isa sa katuparan pa ang Diyos na restoration nila. Yan po yung ibig sabihin mga kapatid. God did not completely cast away his people or the nation of Israel. Dahil batay sa prophecy, ano po, may magandang future ang Israel. Okay? May world to come na naghihintay sa kanila. Yan po yung punto dyan ni Paul. Okay? God hath not cast away his people which he foreknew. At nung sinusulat po ni Paul ito, meron pang natitirang mga remnant sa bansang Israel. Yan. Yung salitang remnant ay mababasa sa verse 5. An example po nito yung nangyari sa panahon ni Elijah. Ang Israel at that time, mga kapatid, ay tumalikod sa Diyos o kaya naman ay kumakalaban sa Diyos. Pati nga si Elijah na discouraged, pero sabi ng Diyos, may 7,000 men na inireserve ng Diyos. So, yun ang punto ng God hath not cast away his people, yung completely na walang natira. Yun namang cast away sa verse 15 is yung national privilege nila as a nation, yun yung nawala, na set aside. Rejected sila as a nation at maging ang little flock at that time ay hindi na po sila yung issue sa Book of Romans, no, sa panahon ng Book of Acts. Ang body of Christ na po ang issue. Dito po sa Romans chapter 12, binanggit na po dyan ang one body.
First Corinthians chapter 12, ang body of Christ ay ginanggit na po. 12:27, 12:13, and 27. So may body of Christ na po at that time. At ang agent na po ng God's blessings, no? So, para maabot ang sanlibutan ay ang Church na body of Christ na hindi na ang Israel. Yun po yung punto, mga kapatid. Okay, balikan natin. Maliban na ang Israel ay fallen, diminished, and cast away as a nation, dito rin po sa Romans 11 verse 17, 19, 20, and 22, okay, kung titignan po natin, verse 20, 19, 17, I should say, sorry po, if some of the branches be broken off, so nandyan po yung mga katagang broken off sila mula sa olive tree, mula sa kanilang sariling olive tree. Sila po yung mga tinatawag na sila po ay inihalin tulad sa sanga. So, mayroon pong ginamit po dito na illustration, puno ng olive tree. At yung mga branches ay tumutukoy din sa mga Hudyo yan na sila ay broken off, mga kapatid. And then, yung salitang broken off, ginamit din sa verse 19, thou wilt also then, the branches were broken off, which speaks of Israel, mga kapatid, yung branches na yan. Then, another verse is verse 20, broken off. And then, lastly, ginamit din po yung salitang cut off. So, sa isang ginamit ni Paul na illustration, olive tree, sila ay nakakabit sa kanilang olive tree, their own olive tree. Next time, papag-aaralan po natin o tatalakayin natin kung anong nire-represent ng olive tree. Yung mga branches doon ay broken off, cut off. Yan. Kaya nga, ginamit din po yung cast away, thrown away. No, dahil cut off na. Kumbaga yung branch na yun ay naputol o cut off, thrown away, rejected na hindi na po magamit, na hindi na siya part ng olive tree. Okay, so yun po yung mga verses na ginamit patungkol sa Israel as a nation, yung kanilang national status, I believe, mga kapatid, at this point in time. At may comparison dyan ng Israel as a nation and then mga Gentiles naman, mga nations. Of course, at meron ding issue dyan ng nation of Israel and then yung little flock. Dahil dyan sa verses na yan, obviously may mga nakakabit pa rin sa olive tree at that time. So, sa susunod tatalakayin po natin. At may issue din ng generally Gentiles, but of course, I believe, no, sa ating pagtalakay sa mga susunod, ay may issue din ng church na body of Christ. So, hindi po natin matatalakay lahat yan. Now, ano ba ang reason bakit ang Israel ay fallen, nahulog sila mula sa isang nasa pabor na kalagayan, ano po, favored nation? Bakit nawala sa kanila yung privilege na yun, yung pagiging favored nation nila? At bumagsak kagaya ng mga Gentiles, kaya nga sabi ni Paul, all have sinned and come short of the glory of God. Pare-pareho ng mga makasalanan, pare-pareho ng nangangailangan ng justification by faith, salvation by grace through faith, through the finished work of Christ. Ano? So, ang dahilan, obviously, nandiyan din sa context bakit ang Israel ay cast away or fallen, cast away, diminished, broken off, cut off. The main reason is because of unbelief. Ayan. So verse 20, sabi niya, well, because of unbelief, they were broken off. And thou standest by faith, be not high-minded, but fear. So maliban dyan, notice also verse 23, the same chapter, and they also, if they abide not still in unbelief, sila yung tinutukoy. And then another verse is sa verse 27. For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief. Tayo po yung nakasumpong ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng unbelief ng Israel. So, very important issue po yung unbelief ng Israel. And you will notice sa ating mga susunod na pagtalakay, isang critical issue rin yung unbelief ng mga Gentiles o natin. Okay, so hopefully next time mga kapatid ay matatalakay po natin yan in more detail tungkol sa kung ano yung olive tree, sino yung root, ano yung lamp na binabanggit dyan, ano yung wild olive tree.
So, in the light of the context and other references, mga kapatid, sa scriptures, all scripture rightly divided ay ipe-present po namin sa inyo. Subalit, ipe-present ko po sa inyo, subalit hindi ko po ipipilit dahil marami pong opposing views tungkol sa fullness of the Gentiles at tungkol sa context ng Romans 11. Kahit mga rightly dividers ay hindi nagkakasundo sa ilang mga issues tungkol dito. But we will just present to you what we have learned and studied, and we believe na ito ay in harmony dito po sa programa ng Diyos. Na I will just use the word program or sinasakatuparang purpose ng Diyos ngayong present dispensation of the grace of God sa ating mga Gentiles. So tuloy po lang tayo sa ating ministry. Bagamat mahirap mga kapatid mag-aral, mahirap ang paninindigan sa katotohanan, huwag po tayong titigil, huwag po tayong madi-discourage kahit na mahirap ang buhay, kahit na kabi-kabila po ang panganib, no, gaya ngayon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kasalukuyang conflict or giyera diyan po sa Middle East. Maaaring madamay tayo. Subalit, as I've said, hindi po yan ang nilalaman ng prophecy sa ngayon. We have to study prophecy. Paulit-ulit ko pong pinapakiusap sa inyo. At huwag po ang current events na maging batayan natin dahil the scriptures interprets its own. No? Ang prophecies may sarili ng interpretation. Hindi po history o kaya naman ay current events ang batayan ng ating interpretation, kundi the scripture itself. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, ito na yung oras, may oras pa, habang tayo nabubuhay, may pagkakataon pa na tayo maligtas. We do not know what will happen, no? Tomorrow, next week, or next month. Maaaring maraming madamay. Hopefully, hindi naman sana, mga kapatid, ano po? But who knows, ano po? Dahil ang mundo ay napakasama, ang mga leaders ng mundo ay hindi kumikilala sa Diyos, hindi kumikilala sa Panginoon Kristo, hindi kumikilala sa kanyang salita. Ang pinakamahalagang bagay ay meron tayong katiyakan. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Kristo bilang iyong tagapagligtas, meron kang katiyakan. At napakasimple ng mensahe na sinasabi ng salita ng Diyos upang ikaw ay magtamo ng kaligtasan. Katiyakan at buhay na walang ganun. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Nag-wish siya ng kanyang buhay, inigalan niya ang kanyang sariling buhay. Nagpadanak ng dugo. Yung kanyang dugo ay yun yung pantubos sa ating mga kasalanan upang mabayaran ng kompleto, walang matitirang kasalanan. No? Ang dugo ng Panginoon ay dumalak sa bundok ng Kalbaryo. At siya ay namatay, inilibing, subalit muling nabuhay. Ang ating tagapagligtas ay nabuhay sa ikatlong araw. Tsak na lahat ng sasampalataya sa kanya ay mabubuhay na magmuli mula sa mga patay upang tamuhin or kamtan yung bagong katawan, malalahating katawan na kagaya ng kanyang katawan sa kanyang pagbabalik, kaibigan kapatid. At hindi ka makakatikim ng kanyang galit o puot, judgment. Yan ay pagkatapos ng dispensation of the grace of God. Dahil after the dispensation of the grace of God, ang susunod naman ay yung judgment. I believe na may judgment ang buong mundo. I will be talking about the judgment of God sa pangkalahatan na sinasakop ang lahat ng tao sa lahat ng panahon. Napakahalagang issue or subject yan sa Word of God, yung judgment. But this is not the time of judgment. This is the time of salvation, the time of reconciliation, the time for you to be saved from God's punishment na darating after this God's purpose be completed in this present time. So, hindi pa huli ang lahat, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Trust Christ right now. Believe Christ right now. Not your religion, not your organization, not your leaders, not even me. Don't trust me. Trust Christ alone and you will be saved. Kung ikaw naman ay anak na ng Diyos o ay member na ng body of Christ, keep studying the Word of God, be faithful to God and to His Word, not to any man, not to any organization. Ang pagtatamo mo ng reward ay hindi nakasalalay sa yung faithfulness, alinmang organization, kundi yung faithfulness mo sa Diyos at sa kanyang salita. Yung pagiging matapat mo. We will face the Lord Jesus Christ as our judge at the judgment seat of Christ
i-judge hindi po yung ating kaligtasan kung ligtas ba tayo. Hindi. Ligtas na po tayo dahil sumampalataya tayo sa Panginoon Kristo. I-judge po yung ating mga upang malaman kung sino po yung tatanggap ng reward at yung mawawala ng reward. So, yung ating pong mga gawa, mabuti man o mali, ay hakatulan ng Diyos yan. Dadaan sa pagsalang ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya, napakahalaga ng pag-aaral, patuloy na pag-aaral, lifetime po yan, mga kapatid, na pag-aaral, pagsasaliksik at magiging matapat sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig sa muli. Nawa ay patuloy po tayong mag-aral at sama-samang magtulungan sa pagsasaliksik upang tugisin alamin ang katotohanan. Saglit po tayo manalangin. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli ay nakapag-aral po kami, nakatunghay sa iyong salita. Naway nakatulong, nagbigay sa amin ng hamon upang magsaliksik pa, hindi upang siraan ang bawat isa, kundi magtulungang saliksikin, alamin ang katotohanan, palitawin ang katotohanan sapagkat kami pare-parehong mga mag-aaral ng iyong salita. Salamat sa inyong mayamang biyaya, kabutihan, at sa katotohanan ng iyong salita. Ito po ang aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan lamang ng aming Panginoon sa Kristo, naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat muli at magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Grace and peace to us all in Christ. Hanggang sa muli.